Huwag niyo siyang kasasawaang pangaralan. Huwag niyo siyang kasasawaang ipanalangin. Ang lahat po ng yaan ay ang susi para ibigay ng Ama ang kalayaan sa kanyang pagkaalipin sa masamang ugali. Alipin lamang po ang tao. Naunawaan po ba ng tao? Alipin lamang siya. Kapag mayroong masama ang pag-uugali, alipin siya. Alipin siya ni demonyo. Hindi niya kayang tutulan ang kasamaan ng pag-uugali niya. Subalit kung malakas ang pwersa ng mga pamilya niya, ang masama ay mapagbabago. Buhay po ba ang Diyos? Mabait ka naman, di ba? Oh, mabait talaga yan. Mabait ka, no? Mabait. Mabait yan. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, halimbawa, gayon din po sa may karamdaman. Kung ang kapatid mo o sino man sa pamilya mo ay may karamdaman, huwag din pong pagsawaang arugain. Huwag pagsawaang ligngapin. Yung aruga at linga po ay mayroong din pong pagkakaiba yan. Huwag pagsawaang mahalin. Huwag pagsawaang suportahan. Huwag pagsawaang ipanalangin. Kundi sabay-sabay po na pananalig at pananalangin, sabay-sabay na pananampalataya ang dapat ginagawa ng pamilya. Kaya lamang po sa katotohanan po, huwag magdaramdam ang ilan sa inyo. Kung minsan po, meron ang gusto lamang dito ay ang ina ng pasyente o ang anak ng pasyente o yung asawa ng pasyente o yung kapatid ng pasyente o dili kaya ang pasyente mismo. Madalang lang po yung kapamilyang buo, lahat sila'y nagtitiwala dito. At kapag ganun naman po, sinisigurado ng Ama, kung di ka pa mamamatay, napilay ka ba? May pag-asa yan. Nawalan ba ng pag-iisip ang pasyente nyo? May pag-asa yan. May kanser ka ba? May pag-asa yan. Sapagkat kung hindi pa kalat ang kanser mo, may pag-asang mabuhay ka pa. Buhay po ba ang Diyos? Nagmamagaling yung tao, sasabihin niya, ay, may kanser pala si ano. Ako kalakas-lakas ko. Para namang siya'y walang kanser. Alam niyo po, lahat ng tao may antibodies at cancer cells. Tama po ba? Kaya lamang po, mayroong nabubuhay ang cancer cells na mahina yung antibodies na para patayin yaon. Sa parte na yaon at nabuhay, kailangan yung ipatayin. Napakadalang po. Mayroon po kasing cancer na inaabot ng almost 10 years. Aba pa po. Pero meron namang wala pang 1 year. Buwan lamang kapag na-trace ito. Pagdakay malala na. Meron naman pong inaabot ng ilang taon pa. Kaya, mga kapatid, huwag po kayong nalulumbay. Kung hindi, ang buhay na pinahiram sa inyo ng Ama ay tigibin ninyo ng pag-asa at galak. Upang sa gayon, ang pag-asa nyo at kagalakan sa pananampalataya sa Kanya ang siyang maging daan na kayo ay bigyan ng pagkakataon ng Ama. Hindi po ba? Kung paano binigay ang Kristo na nasakitan din naman sapagkat anak na bugtong inyalay, pero di alintana, ikaw pa kayang walang ginagawa. Mareklamo ka lang. Hindi po ba? Magnilay po ang tao, ang Kristo, nag-iisang anak na sinugo sa lupa. Subalit, hindi alintana yung pasakit, yung dusang nakantan. Ibig sabihin, hindi siya mahal ng Ama. Mahal na mahal po siya ng Ama. Lamang upang patotohanan niya ang pag-ibig niya sa tao ay gayon na lamang. Pinahintulutan ang kadustahan, ang kababaan, upang patunayan naman na ang kababaan ng loob ay daan naman ng mabuting katwiran. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, ganyan lamang po ang buhay dito sa lupa. May nang-aapi, may inaapi, may mayaman,
may mahirap, may matapang, may duwag, may kadiliman, may kaliwanagan, lagi pong may katambalyan, lagi pong kasalungat yan, lagi pong may kontras yan, di po ba? Yan po ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Sapagkat ang Diyos ay talino, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay buhay. At ang sinumang anak ng amang sa kanya'y nananahan sa magagawa niya, walang imposible, lahat ay posible. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Magnilay na lamang po kayo. Bakit nga po ba may pinapanganak na maliit, may malaki? Merong pagkalaki-laking babae, ang anak niya'y maliit. Mayroong maliit na babae, ang anak niya'y kay laki. Magnilay po kayo. Meron namang kumpleto at sagana sa gamot at vitamina habang buntis, pero may abnormal, merong walang ininom, kahit na normal ang anak. Pagnilayan po ninyo, kung ito ay talagang sa kaparaanan ng tao, hindi po kaparaanan lahat siyaan ng Ama. Lamang napakabuti at napakabait ng Ama. Ang kay gandang pangarap niya sa tao ay binibigay ang lahat ng kaparaanan. May sensya, mayroong sa espiritual na gamutan. Buhay po ba ang Diyos? Balik napakasarap po kung ang espiritu at ang sensya ay magkaugnay. Napakasarap. Lalong higit na malakas at magpapagaling ng mabilis. Bakit po? Sapagkat kung hindi nang hahawakan sa talino niya ang tao at di nang hahawakan doon sa pinag-aralan niya ang nagpapagamot, kundi nang sa kapangyarihan ng Ama ang bilis. Sapagkat patutunayan ng Ama ang kalakasan, ang talino at kapangyarihang bumuhay at magpagaling ay sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, tuwirang kong tinuturan, kaya lamang nagiging masama sa tao ang mabuti kapag di maangkop sa kanyang katwiran at kalooban ang mabuting tinuturan. Subalit, kapag nalalapat sa kanyang kalooban, hindi man tama ang sinabi sa kanya, sapagkat yun siya natamaan ang kanyang ego. Pero tanggap niya dahil Diyos ay tanggap niya. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Purihin ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Isipin nyo nga po, makita mo yan, sanggol, lumilipat ang araw, lumilipas yung buwan, hindi mo namamalayan, aba humahakbang na pala yan. O ikaw ba ang nakapagpapalaki niyan? Hindi, ang Diyos. Kahit lahat, kakain mo dyan, ipasuso mo dyan, kung gusto niyang ganyan na lang kalaki yan, hindi yan lalaki. Tama po ba? Yan po ang katotohanan. Subalit, wala mang masuso yan, kundi at tubig. Kapag mabubuhay yan. Tama po ba? Bakit po? Bakit po ang daming milyonaryo may abnormality silang anak? Di po ba? Pero hindi yun hayagan. Dahil yung iba kinahihiya yung anak nilang may abnormal. Buhay po ba ang Diyos? Pero sa Ama, walang malilihim yan. Sa Espiritu, walang malilihim. Kung minsan sa sobrang talino ng tao, lokaret. Pero siya po kung pinapangalanan ng lokaret, mangmang siya. Buhay po bang Diyos? Yan po ang pawang katotohanan. May mangmang na tao na matalino sa Ama. Mayroong matalino sa Ama, mangmang sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Talaga pong buhay, di po ba? O sige po, sinong makapagpapahaba ng kuko nyo? Nakikita mo bang humahaba ang kuko mo? Hindi ba't gawa ka ng gawa, masilayan mo na lang sang araw, ay kahaba na pala ng kuko ko. Pero yung sadyang nagpapahaba, talagang hinihintay niyang humaba.
Yung ayaw ng mahaba, ay mahaba na pala yung kuko ko. O pinahaba mo ba yan? Hindi. Eh bakit nga po ba? Kung minsan nagpapalinis ka ng kuko, pagkaupo lang mamatay siya, matatamaan yung atay ng ingro mo. O, pagkatapos ay na-infeksyon, namatay ang kuko. O sino magpapatubo nun? Sino po? Sino po ulit magpapatubo nun? Ikaw ba? Hindi.